Welcome po mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Are you ready mga kapatid? Parang wala akong kausap ha. Are you ready for the Word of God? Amen. Kasi alam nyo kasi ang gawain kapatid, hindi lang natin to basta sinasabing gawain. Yung mga nakaupo dyan, pwede rito. Huwag kayo magsiksikan dyan sa hagdan. Come on. May mga upuan dito sa harapan. Hallelujah. Thank you, Lord. Can we give a clap offering to the Lord? Hallelujah. No, maging po sa mga nanonood, we always declare na where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Amen? Na sinasabi natin na ang Diyos ay nangungusap sa kanyang salita. Na ang Diyos ay kumikilos. No, sabi natin, we do not allow this service kung wala ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. So, let us be aware kasi ang Lord nasa inyo, no? Di naman namimili si Lord. Ang malaga, nagkaroon kayo ng puso na makinig sa salita ng Panginoon. And I tell you, there is power in the Word of God. Amen? At may instruction sa Word ni Lord. We are serving a great God, a mighty God. So, yung pagpunta nyo rito, it's your heart, no? Para makaunawa ng gagawin ng Diyos. Amen? Every time we encounter God, laging may binubuhos ang Lord sa atin. Kaya buksan nyo ang inyong puso. Ang sinasalinan lang ni Lord ay yung mga bukas ang puso. Kaya we love to worship God, we love to attend the service because sabi ng Bible, we all know the principle of the Bible, huwag niyong kakalimutan ang pag-atin ng mga gawain. Amen? Amen, no? Kaya it's an opportunity, no? Nag-decide kayo. And we believe, ino-honor ng ating Panginoon yan. God is so good. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa mga nanonood po dyan sa kanilang mga bahay, no? Dyan po sa ating internet po, no? Makinig po tayo sapagkat ang Diyos po ay may word sa atin. Kung mapapansin ninyo mga kapatid, no? Siguro kung nanonood kayo ng balita, grabe, no? Na talaga nagkakagulo na sa buong mundo. Amen? Hello? No, siguro hindi kayo updated. Makikita ninyo sa balita, almost parang nangyayari na World War III because the Israel has been attacked by many nations, no? Talagang kung updated kayo, dinudurog na yung Israel, no? Pinaulan na ng mga ballistic missiles ng Iran. And it was fulfilled, the prophecy. Tandaan niyo, wala nangyayari sa mundo na hindi nakapaloob doon sa kalooban ng Panginoon. Historically speaking, or geographically speaking, sa bawat lugar, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. So kung updated ka, nagkakaroon ng tinatawag na yanigan ngayon. May kausap ako? Meron. Nagkaroon ng matinding hurricane sa Florida. Nakita nyo? Hindi talaga yung kayo sa current events. No, there was a great hurricane, no? Tapos, nagkakaroon ngayon sa Bangladesh, nagpalit sila, ang daming namatay na tao. Nagpalit sila ng presidente around the world. At nakikita natin kung paano yung pagigirian ng Russia at ng US. That it is possible na magkaroon ng tinatawag na nuclear war. Hello? So yun nakalagay yan. Kapag ang nuclear war nangyari po, grabe po yan, no? Yung apoy. Tayo siguro ang Pilipinas, bagsakan lang tayo ng isang nuclear war, kubos tayo. So nakikita natin ang sinasabing last days, no? Last days, there will be a great earthquake, war, no? Nakasulat yan. Dapat maging aware po tayo. Because it is the sign that the Lord, babalik na si Lord. Sabi mo sa katabi mo, babalik na si Lord. May pakialam ka ba? No? Minsan wala lang tayo kasi sa Pilipinas, hindi nyo nararanasan. Pero kung kayo nakatira sa Israel, naku po, talagang binobomba na, di mo alam kung saan pupuntahan. Sinasabi ko lang sa inyo, pag binasa nyo, it is in the Bible. Kung may tinatawag tayong pag-aaral, it is prophecy in the Bible. Sa Ezekiel 37:38, no? Talagang makikita mo yung mangyayari sa
future. Kapag nagkakaroon ng digmaan sa Israel, at nakakatakot po pa nagkaroon ng World War III, pasok tayo dyan kasi pag pinakailaman tayo ng China, pwede tayong abutin. Mahirap yung may gera. Baliwala ang pera mo, mga yaman mo, pagkaroon ng gera, iwan mo yan. Pero it is written in the Bible. Kaya kailangan po maging aware lang po tayo, maging mapanalangin po tayo. Mangyayari ang isang bagay na hinihintay ng iglesia ng Panginoon, mga kapatid, no, na darating si Lord. Amen? But today, hindi lang sa mga bansa, maaaring sa mga buhay natin, nagkakaroon ng tinatawag na tremendous shakening. Dapat maunawaan niya. Kailangan natin manalangin at laging lumapit sa Panginoon. No? Nagkakaroon ng shakening. So dapat, ngayon, niloloob ng Diyos ang mga shakening na to. Makinig kayo. Niloloob ng Diyos ang mga shakening na to. Maaaring sa pamilya mo, sa health mo, or maaaring sa mga nangyayari para malaman mo na mayroong mga bagay na hindi na-shake. Amen. Para magtiwala ka sa mga unshakable things, inaalaw ng Diyos yung mga bagay na to dahil lahat sila mauuga eh. Tanging sa Espiritu lang ng Panginoon at ang kaharian ng Panginoon ang siyang hindi mauuga. Amen? Sabi tingnan lang natin, in Hebrew 12, papasadaan ko lang ng konti. I'm gonna speak about yung naisipagawa ng Lord sa church. Remember, we are the church. Dapat may gawin tayo. No? Are you with me? Hindi tayo basta lang na parang nakikinig lang. May instruction ng Lord sa atin. Sabi ng Hebrew, meron ba tayo kapatid? Kung may Tagalog, Hebrews 12, verse 26. No? 12, verse 26. Yumanig noon ang lupa na magsalita ang Diyos. Amen? At ngayon ay nangako siya. Minsan ko pang iyayanigin ang mundo. May kausaba ko. Pinaniliwanag ko lang kung ano nangyayari ngayon. Kasi tayo, okay lang tayo rito sa Pilipinas. Pero nagkakaroon tayo ng shaking dito. Kung manonood ka ng current events, yung political natin, sinishake. Hello? Pinalalabas ni Lord yung mga nangyayaring corruption. Pinalalabas kung may nangyayari sapagkat may kilos ang Diyos yan. At sa buong bansa, sabi nga natin, may pagkilos ang Lord. Magkaroon pagyanig. Pag hindi ka kasi sanay sa yanigan, baka hindi natin makayanan. Sinabi ng Panginoon, binabasa ko lang to, nung nabasa ko to, minsan paniyanig. Minsan ko pang yayanigin ang mundo, pati na rin ang So nagkaroon din ng earthquake sa Japan. Etong kailan lang. They are preparing. At sabi sa ating Christian world, sabi ko nga po, siguro kung busy kayo sa school or sa trabaho, may tinatawag silang big pagkilos sa malaking lindol na maaaring mangyari sa atin. Ano ba tawag rin? 8, ano ba yung magnitude 8? Delikado po yun. Alam niyo naman, pa nagkaroon ng lindol, wala lahat ng mawawalan ka ng Ang hirap. Nangyayari po ngayon sa mundo yan. Dahil ito'y nakasulat, sabing ganon, minsan ko pang yayanigin ang mundo, pati rin ang langit. Next verse, sabing ganon, pakinggan niyo to, hallelujah. Ang katagang minsan pa, bakit sinabi niya? Ang katagang minsan pa ay nagpapahiwatig na aalisin ng Diyos ang lahat na nilikha niya na nayayanig. Amen? Para daw Para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. And we all know it's the kingdom of God, the unshakable kingdom. Sa puso mo. Amen? Na may kapayapaan ka, mga bagay ni spiritual na hindi kayang yanigin. Pero ang mga bagay na nakita na ginawa ng Diyos, nilikha ng Diyos, sa sanlibutan, yan, yung earth, the heaven, the mountains, the sea, magkakaroon ng yanigan. On the last days, kung nagbabasa kayo ng Bible,
magkakaroon ng mga earthquake, magkakaroon ng mga war, magkakaroon ng mga sakit karamdaman sa mundo. Niyayanig ng Diyos ang mga bagay na nayayanig para maintindihan mo at manatili ka at humawak ka, manampalataya ka doon sa mga bagay na hindi nayayanig. And that is your faith. And that is yung pagkakilala mo sa Panginoon at pananampalataya mo. Na kung nangyayari man yung mga bagay na to, meron kang tinatawag na kapayapaan, hindi ka nayayanig. Because the kingdom of God is unshakable kingdom. Hello? Minsan nayayanig tayo sa pamilya natin, nayayanig tayo sa health natin. Nayayanig ka sa nangyayari dahil yung mga bagay na pansamantala na gawa dito sa mundo, na bagay na nayayanig. Inaalaw minsan ng Diyos yan. But inaalaw ng Lord, sabi nga minsan ko pa. Inaalaw niya minsan yung mga bagay na yan para panghawakan mo yung mga bagay na hindi nayayanig. Hello? And that is your relationship with God. Tama? Kaya lagi tayong nananalangin. Kaya lagi tayong nagfa-fasting. Sa buhay ng isang tao, dapat maranasan mo yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Mga bagay na hindi kayang yanigin ng kaaway. Hello? We do not, hindi natin do not underestimate the power of the enemy. Amen? Mga spirits din yan. Si Satan gumagawa. Ngayon, ginagawa niya. You can see people dying on war. Mahal ng Diyos yan. Dami na mamatay ngayon. Grabe. Tama? Yung grabing nangyari sa yung hurricane na dumating sa Florida, ilan yung pinatay? Walang kamalay-malay, mga nayayanig. Kung hindi ka masyadong open sa nangyayari at di mo naintindihan yung pagkilos, our God is a God of generation. Amen? There is what we call a period of time. Hawak ni Lord dyan. At may mga mangyayari sa huling araw. Tama? Maraming mangyayari sa huling araw. Kaya dapat mapunta tayo ron sa isang pagkakataon na sinasaliksik mo ang Panginoon, kinikilala mo ang Panginoon, nananampalataya ka sa Lord dahil yung mga bagay na yan ay hindi nayayanig. Amen? You can overcome. Sa buhay natin, nayayanig ang pinansyal mo. Nayayanig yung buhay mo dun sa pamilya mo. But look at this. If you hold on, nangyayari yung mga bagay na yan para ipakita sa atin, manatili ang mga bagay na di nayayanig. Because the kingdom of God is of power, is of the Spirit. At hindi kayang yanigin ng kaawayan. And you are part of the kingdom of God. Di mo sa katabi mo, sa kaharian ka ng Diyos. Amen. Sana hindi ka malagpasan ka ng mga sakuna sa buhay. Malagpasan ka ng mga matitinding pagsubok sa buhay dahil ikaw ay pinalilibutan ng mga anghel sa langit dahil kabahagi ka ng kaharian ng Diyos. Naway ang proteksyon ng Diyos sa iyo, ang pamilya mo, ang pagpapala ng Diyos, na kahit minsan nagkakaroon ng krisis dito sa mundo, ikaw mararanasan mo ang pagpapala ng Lord. Tama ba? Binanggit ni Leo yun sa Habakuk, magkakaroon ng matinding yanigan. Pero sa mga lingkod ng Diyos na naglilingkod sa Kanya, na nananatili sa karyang di nayayanig, look at this, pagpapalain ka ni Lord. Hindi ka matatakot. Amen? Hindi ka mawawala ng pag-asa dahil alam mo yung kinatatayuan mo, isang kaharian na hindi kayang mayanig. Yan ay ang kaharian ng Diyos. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kaya napakalaga sa church bilang bahagi ng iglesia, maintindihan natin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. You are called by God for a purpose.
Amen? So, sabing ganoon, at alam ko na, nanonood sila Pastor Tony, binigyan tayo ng instruction ni Lord about the church. Sabing ganon, yung mandate natin, there is what we call a divine calling. Do you believe dadami tayo rito? Hello? Do you believe kikilos ang Panginoon? Kailangan natin makiayon dun sa direction at plano ng Diyos. Kailangan kang makiisa. Kailangan kang makiramay sa ginagawa ng Diyos sa iglesia. Magbigay ka ng panahon. Dahil may matinding gagawin si Lord dito. Tandaan ninyo habang ang kaaway sa paparating ng Panginoon, pumupuksa sa ng mga tao, dinadamay ni Satan ng mga tao, hindi papatalo ang Diyos. Hindi magpapatalo ang Lord. There's gonna be a great revival. Na bago dumating si Lord, marami siyang gagawing makapangyarihang bagay. Are you with me? Sabihin mo sa katabi mo, makapangyarihang bagay. Dahil ang Diyos natin ay makapangyarihan. Dahil ang Diyos natin ay tunay at buhay sa atin. Kaya dapat natin maintindihan. Ang sabi ng mandato sa atin, nakikinig ba kayo? Nakikinig ba kayo? Ang sanctuary of the Most High God maliit. Pero ang mandato nito malaki. At sinasabi ng Panginoon, may gagawin akong makapangyarihan sa lugar na to, sa iglesyang ito. And as we pray, noong nakaraang Miyerkules, sabi ni Lord, may maluwalhati akong gagawin sa iglesyang ito. Pero God is looking for a vessel. Amen. God is looking for those who have heart. Lord, use me. Nananalangin ka ba ng ganyan, kapatid? Gamitin mo ko, Panginoon. What is our prayer, no? Kung inaasahan natin na may gagawin ng Lord sa church na to, hindi naman kami nagsalita, kundi mismo ang Diyos na pinapakita sa atin. I want you to be prepared. Because if you are not prepared, sabing ganoon, hindi ka magagamit ni Lord o lalaruin ka lang ng sanlibutan. But God is looking for that divine calling na isang opportunity for us to serve God. But look at this, you have to give your life to the Lord. You have to give time to the Lord. Hindi to basta lang may gagawin ng Panginoon. And we are so excited na mangyari ang kalooban ng Panginoon ng iglesia, ng sanctuary of the Most High God ay may gamitin para sa maraming kaluluwa. The word is already said, past tense, prepared. So ang hinahanap na lang ng Lord, sanctuary of the Most High God, is the vessel. If God said gagawin niya to, kailangan sumang-ayon tayo ron. At wala namang ibang gagamitin sa atin, mga minamahal kong kapatid, kundi ikaw. Ikaw. The calling is there. But He needs people. He needs people. No, minsan ang Lord hindi kayang gumawa. Look at this, makinig po kayo mga kapatid. Hindi kayang gumawa ng Diyos ng mga miracle dito ng basta-basta lang. Gumagamit siya ng vessel. Amen. Sabi ng Isaiah 60, paliwanag ko, arise, shine, for the light has come, and the glory of the Lord shall risen upon you. Deep darkness will cover the earth. Eto na. Sabi ko sa inyo, kung medyo lang kayo, mahirap. Pag nagkaroon ng World War III, damay tayo dyan. Taguan yan. Talagang kung medyo mahina-hina ka, baka bumigay ka. Pero hindi papayag ang Lord, gagamit siya ng mga anak niya. Gagamit siya ng mga anak niya. If you are willing, God is waiting for you. He's looking for those vessels na yung glory niya makita dahil gusto niyang ma-outpowered yung gawa ng kaaway. Kung ang kaaway pumapatay ng mga tao, sa mga tao ng mga anak niya, papakita niya ang kamangha-mangha niyang gawa.
Ipapakita niya yung kanyang kapangyarihan. Our God is a God of miracle. The character of God is to do signs, wonders, and miracles. Kaya nga siya tinawag na Diyos eh. No one can compare to Him. Ngayon kaya niyang gawin ang mga bagay na himala sa ating buhay. Pero He's looking for a vessel. And we are part of His kingdom on these last days. At inaasahan tayo ng Panginoon. Kaya nga lagi nating pinangangaral, do you have time to the Lord? Do you seek the Lord? Kasi ang pinaka-destination mo, makinig po kayo sa akin, tingin kayo sa akin, ang pinaka-destination mo ay maranasan mo ang glory ng Diyos sa buhay mo. And if you are not feeling good or hindi mo nararanasan ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo, hear this, baka hindi mo ninanasa. At mahuhuli ka sa pagkilos ng Diyos. At baka mapunta ka sa mga bagay na naiyayanig. At hindi mo maranasan ang pagkilos ng Lord sa ating buhay. Sabi ng Panginoon, kapatid, hindi mo namimili ang Diyos. Kaya mayaman ka, kaya mahirap, kaya marunong ka o hindi. Sabi ni Lord, as long as I live, the earth shall be filled with my glory. Hanggat ako'y nabubuhay, ang mundo, bagamat napupunuan ng kasamaan, dinadaya ng kaaway, gagamit ako. The earth shall be filled with my glory. And the glory of God, walang ibang pagdadaluyan yan, hindi church, hindi mga bagay na pasanlibutan, gagamitin niya mga anak niya. So we should be ready. Hindi naman nung namimili sila, kaso nga na tinitingnan niya yung buhay mo. Are you willing to be used by God? That is the question. Now, if you are willing to be used by God, you're gonna do something and ask God, please, Lord, use me for your glory. Tama? Because ang destination, sabi ko nga po, ang destination ng isang tao, hindi ka pangkaraniwang Kristiyano, hindi ka karaniwang tao. You are an ordinary person because of the power of God inside of you. Hindi ka mahina, tinatanggap mo lang mahina ka. Hindi ka tamad, pinipilit mo lang tamad ka. Ayaw mo lang magbigay ng time kay Lord. Minsan ang buhay natin parang stagnant lang. How can you feel the presence of God? Hinihintay ka lang ng Panginoon. Gusto ka niyang gamitin. Amen! Nasa iglesyang ito, itayo ka ng Panginoon, gamitin ka para bumuhay ng patay. Walang imposible kay Lord. Amen ba? Gamitin ka ng Panginoon sa mga pamilya mo. Hindi ka parang stagnant. Nararamdaman mo ang Diyos ay nangungusap sa iyo. Nararamdaman mo ang Diyos ay kumikilos sa iyo. Nararamdaman mo ba yan? Nararamdaman mo ang Diyos gumagawa sa buhay mo. Pag-ising mo naman na mangungusap ang Diyos sa iyo. Yan ang Diyos natin. Tama? But He's looking for a vessel. Nauuli na tayo, kapatid. Amen. Tinitingnan ng Diyos yung mga namumuhay spiritually sa kingdom na hindi nayayanig. Kasi yung mga desisyon natin sa mga bagay na nayayanig. This is the last days, mga kapatid. And no wonder, nag-uusap na kami, baka dumating na si Lord. Pagdating ni Lord, sabi niya mangyayari yan, I will establish my kingdom on earth. Ano ang madadatnan niya pagdating niya sa'yo? Because sometimes, na ang buhay natin parang hindi tayo nagbigay ng time o ng effort to know God. Tandaan ninyo, walang tinatanggihan si Lord. Kapag gusto mo magpagamit, gagamitin ka ni Lord. But it's the willing heart. It's the heart that naglumalapit sa Panginoon. Alam nyo na yan. Ilang taon na tayo rito nangangaral. Na sinasabi natin, wala naman ibang shortcut, sikreto, kundi lumapit ka sa Panginoon at kausapin ka ng Diyos kung ano ang dinidil niya at kung ano ang magandang plano niya sa buhay mo. No doubt about it, God has a plan for your life. Nasa tiyan pa na ng magulang, pinili na kayo. There is what we call a divine calling. Each of us
Hindi lang naman mga pastor dito nakatayo kami rito. Kahit simple ka lang dyan. Pero kung gusto mo magpagamit sa Panginoon, I will tell you the glory of God ay gagawa sa buhay mo. Hindi pwede magsinungaling ang Bible. But there must be a willing heart. Worthy. Here I am, Lord. Sabi nila Isaiah. Sabi ni Elijah. Sabi ni Peter. Sabi ni Paul. Here I am, Lord. Used my life. And we can see those people written in the Bible. Dahil ang mga buhay nila binigay sa Panginoon. Hindi naman, church, maiksi lang ang buhay dito. Amen? Tama? Pero God wants you to be spiritual. God wants you to know His will. Baka dumating, abutan ka ng kamatayan, natalunan ka. Abutan ka ng kamatayan, yung pagkakataon na gusto kong gamitin ng Panginoon, ang dami palang gustong ibigay si Lord sa'yo. Tama? Marami palang ibigay na gift si Lord sa'yo. Mga bagay na kamangha-mangha, mga bagay na himala sa buhay mo. Pero hindi mo sinik eh. Sa'yo dapat yun. Kasi hindi natin inuupe natin. Hindi ho madamot si Lord. Hindi ho namimili si Lord na ganito ka ang gusto ni Lord, willing heart. Naghahantay ang pamilya mo. Naghahantay ang kaibigan mo. Sa trabaho mo. Gusto nila makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo dahil pinananahanan ka ng kapangyarihan ng Panginoon. And you know that the enemy will stop you. Yun ang problema. We don't know how to discern being sons and daughters of God. No, hindi natin naunawaan. Kaya kapatid, we know the calling of the church. Gagamitin. Ako na-excite ako eh. At di ko naman kayang gawin to kapatid. Tandaan mo, hindi mo kayang sumunod sa Diyos hanggat hindi ka lumalapit sa Panginoon. Amen for that? Hindi mo kayang sumunod. Huwag mong ipilit ang sarili mong kaya mo dahil ang magpapalakas sa'yo, ang banal na Espiritu. Ang magpapaiwas sa'yo sa mga habitual sin is the Holy Spirit. Ang magpapatanggal sa mga ugali nating hindi magaganda, hindi ang sarili mo, it's the Holy Spirit. Ang kailangan lang natin yung panahon natin sa Panginoon. But we are still calling on this church. Di ba po? We say, pray. Isa nalulungkot kami, tapatan lang sa mga nanonood. Walang may willing heart eh. Because pray tayo sa ganito, atin kayo. Sometimes we ask fasting to humble ourselves before God because there is power in fasting. Amen? But still, hindi ko naman kayo parang wala lang hunger. Pero ako nangihinayang ako dahil may mga itatayo ang Diyos dito. Hello? May tatayo, hindi magsasalita si Lord na kapangyarihan niya rito kung wala siyang patatayuing mga anak ng Diyos. There are people here, Christian here, kapag tinaya mo ang buhay mo sa Panginoon, you're gonna see the glory of God in your life. Church, look at this, hear this, hindi ka mapapagod. Hindi ka parang religion kapag inaapuyan ka ng banal na Espiritu sa buhay mo. But there must be a willing heart. Paulit-ulit po ko. Kasi yan ang tinitingnan ng Panginoon eh. Sabi ko nga po sa inyo, kahit ilang taon kayo umatin dito, pag hindi tayo nagnanasa kilalanin ng Diyos. If you are still bondage of not reading your Bible, not praying, delikado ka. Delikado ka. Because you're not living of who you are. You are living in your own way. Tama po ba? Mga kapatid ko sa likod. Amen. Hindi to, ang panalangin natin, hindi puro ikaw, Lord, paano naman ako? You must understand it's all about God. It's the will of God. It's not your will. Amen? Patuloy ka lolokohin ng kaaway kapag will mo lagi gusto. Pero pag ang gusto mo, will ni Lord, I'm saying you the truth, and the truth will set you free. It's your heart, every one of us. Baka gamitin ka ni Lord. May makausap pa yung pamilyang yun dahil nakita yung glory sa'yo. Gusto magpagamit at gagamitin ka sa pamilyang yun. There are many chances. There are many opportunities. God wants to use you. Pero minsan, coward tayo. Pero minsan parang di ko kaya yan.
Pero minsan, ang hirap, Panginoon, nahihiya ako. Hindi ko, why? Because the Lord wants to strengthen you. Look at it, it's not about you. It's the Holy Spirit. Na minsan dahil ninanasa mo, lagi mong magpa-mold sa Kanya. Look at the word, magpa-mold sa Kanya. Saan ba kayo nagpapamold? Sa world, sa sarili natin, o sa Spirit ng Lord? Hindi naman bumabigat ang hinihingi ng Diyos. Ang gusto lang ni Lord, obey Him. Are you with me? Obey Him. How can you, hindi kayo tatagal kapag wala sa atin ang apoy ng Panginoon. This church, sanctuary of the Most High God, grabe yung binaba ng Panginoon. He's looking for a warrior. He's looking for a soldier willing to give his life from the Lord. Amen. Amen. Kung tatanungin ko naman kayo, si Lord lang naman talaga kikilo sa buhay natin eh. Wala namang iba. He has a good future or plans in our life. But you must understand lang po na ang Diyos ay patuloy na tumatawag sa atin para maiwasan po natin yung mga matitinding pagsubok sa buhay natin. Sometimes we feel condemned. Why? Sometimes we feel condemned kasi parang hindi natin nararanasan si Lord. At maraming Kristiyano lumalayo kay Lord dahil nahihiya. Which is the work of the enemy. The very first weapon of the enemy at ang gustong-gusto niya ilayo ka sa Diyos. Hello? Ilayo ka sa mga sirkumstansya ng buhay mo pero ayaw ng Diyos yan. Sasabihin ko sa inyo kahit ganong karami ng kasalanan mo, mahal na mahal ka ni Lord. Kahit maraming dapa ka, patatayuin ka ni Lord. At gusto nyo kanyang gamitin. Naghihintay siya. Amen. Walang kasalanang hindi niya pwede ipatawad. Maliban na lang na lumayo ka sa Kanya. Pero yung mga pagkakamali mo, ingat. The enemy will condemn you. I'm not worthy. I'm not good. Kapatid, binayaran ka ng Diyos ng Kanyang dugo. Amen? Kaya worthy ka. Nangihinayang ako. May sinabi ang Panginoon na dapat mangyari sa iglesyang ito. Pero may mga tao siyang i-raise up. Tingnan mo yung katabi mo. Tanungin mo, ikaw ba yon? Ikaw ba yon? Amen! It's your decision lang, kapatid. Yun ang hinihingi ni Lord eh. Ikaw ba yung taong lumalapit kay Lord, umiiyak ka, Lord, please use my life, Lord. Help me to win battle. Hinihintay ka ni Lord na isuko mo lahat. Lahat-lahat isuko mo kay Lord. Kasi pag sinuko mo kay Lord lahat, siya naman ang gagawa. Siya naman. Pag sinuko mo na lahat. Pero pag mga may hindi ka sinusuko sa Panginoon, ang hirap. Pero ang Panginoon ay naghihintay. Kapatid, may kapangyarihang nananahan sa iyo. Tumingin kayo sa akin, umaasa ang Diyos na sa Kanyang kaharian gagamitin ka niya. Hindi ka tinawag na duwag. Hindi ka tinawag na manatiling ganyan. At di ka tinawag na makipag-compromise sa mundo. Tinawag ka para sa kabanalan niya. Are you with me? Tinawag ka para sa kabanalan niya. Pero minsan ang word na kabanalan sa'yo, hindi mo maintindihan kasi hindi reveal sa'yo. Pero ang tunay na revelation, kapatid, binayaran ka ni Jesus. Ang kasalanan mo noon hanggang ngayon, pinatawad ng Panginoon. Bakit niya pinatawad? Dahil gusto kanyang gamitin. Amen? So we have to establish our heart. Kapatid, nananawagan kami. Ang church na ito ay tinatawag ng Panginoon. Sabi ko nga, baka may mga kapatid dito na merong gift ng prayer intercession. Napakahalaga niyan. That in the time of the Old Testament, merong mga hindi nila pwedeng patayin ng apoy sa templo. Because of those prayers. At naniniwala ako noon pa nakakita tayo ng mga pot na nag-aapoy. Mga kapatid na tinatawag ng Panginoon, lumalapit kayo sa altar,
God wants to use you. Amen? Amen! So meron tayong tinatawag na prayer intercession. A church without prayer warriors is a weak church. Remember that. Kaya kailangan tumayo tayo. Tumatayo kami. Hindi dahil sa magaling ba, gusto namin. No, because there is a mighty move of the Holy Spirit. The church, may ipapakita sa iglesyang ito. Kapatid, huling araw na to. Dapat managumpay ka sa mga buhay na ginagalawan natin. Dahil sinabi ng Panginoon, tingin kayo sa akin, tingin kayo, higit ka sa mananagumpay. Dahil yung nagmahal sa'yo, binigay ang kanyang buhay. Binigay ang lahat para maranasan mo lang ang kaluwalhatian ng Diyos. Wala na nang humahad lang sa'yo para lumapit sa Panginoon. Tama? Wala nang humahad lang. The veil is open. The question is, are you entering? Do you have the heart to enter? Madali lang naman mag-worship dito, kapatid. Madali lang umupo dyan tuwing linggo. Madali lang tayo magsabi na, I love you, Lord. But the thing is, do we really have desire to know God personally? Dahil ang ginagamit ng Diyos, kilala niya. Hindi natin pwedeng lokohin si Lord. I mean to say, if you are willing, I'm not saying this word dahil nanghihinayang ako, may mga kapatid dito na itatayo ng Panginoon. But the Lord wants His fire on your heart. Willing to give your life to the Lord. Willing to know God. Sinasabi ko naman sa inyo, hindi mahirap to kung gusto mo, tutulungan ka ng Panginoon. Amen. It's time. Yung mga anak ng Diyos sa sanctuary, no? Gagamitin mightily ng Panginoon. Amen. Church, hear this. Young people, we thank God for the ministry of music. We thank God for the ministry of ushers. We thank God for the ministry of refresh, men's, women's, children. Okay po yan, nagkakasama tayo. But your personal, intimate with the Lord, do you really have the thirst? Gumigising ka ba para kausapin ng Panginoon? Nagnanasa ka ba? Nagbabasa ka ng Bible? Not for anything, dahil nangungusap ang Diyos sa'yo. Or we're just a Christians na parang, sorry for the word, baka minsan parang pakitan tao lang tayo. Pero you're personal to God. Kaya minsan mahina ang Christian. Kaya minsan nadadala ng sanlibutan. Kaya pinag-aaralan natin dito, kapatid. Naintindihan niyo po ba? I'm saying that because there is a divine calling of God. It is, wala namang, si Lord naman nagsasabi, gagamitin ko ang sanctuary. Ang mga sino man nagnanasa lumapit sa akin, ang kapangyarihan ko'y pupunta sa inyo. Huwag kang matakot. Amen. Amen. Kapag pinagamit mo kay Lord ang buhay mo, lahat ng mga area ng buhay mo, si Lord ang bahala. Amen? If you are willing to seek God, siya bahala sa pamilya mo. Siya bahala sa hanap buhay mo. Siya bahala sa health mo. He's a good God. He knows everything in you. Hindi ka naman tatawagin ni Lord para pahirapan. No. Tinawag ka ng Lord para gamitin niya. How old are you? Kung bata ka pa, pagamit ka kay Lord. Kung medyo may edad ka na, pagamit ka pa rin kay Lord. Kasi there is a truth. Alam ko nakikinig kayo, na waste lang ang time natin. And still, we are a Christian struggling. Parang hindi nagagamit. Hindi ko sabi hindi nagagamit ni Lord. Yung willingness lang natin. Kapatid, masarap paglingkuran ng Panginoon. Amen? And the power of God is available to you. To you. Available to us. No? Minsan darating ng time, di naman, si Lord naman magtatayo sa inyo eh. It's not the influence of the others, but God Himself.
Kasi si Lord may plano. Hindi ka naman nabuhay dito para pansarili mo lang. Tinawag ka ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. And sanctuary, sabi natin may gagawin yan. Ililipat tayo ni Lord. Amen? Salamat sa dalawa nag-amen. Kita nyo na? Ililipat tayo ni Lord sa mas malaking building. Amen? 3,000 hinihiling nating kaluluwa. Amen? At gagawin ng Diyos yan. Naniniwala ka? Kung naniniwala ka, dapat meron tayong tinatawag na pagtitiwala sa Panginoon. When you believe, you will act in your faith. Tama? Hindi yan naniniwala ako at parang one tamad ka lang na iintay mong bumagsak yung ano. It's for you. The anointing of God is available. Hello? Hello? Naranasan mo ba, kapatid, na umiiyak sa presensya ng Diyos? Naranasan mo yung apoy sa puso niya? Na nag-iisa ka? Nararamdaman mo yung yakap ng Diyos? Hinihipo ka ng Panginoon, sinasabi sa'yo, anak, go, I will use you. Nararanasan mo ba ang kaligayahan ng Diyos sa paglilingkod? Amen. That is what you need. That is what we need. Hindi burden na maglingkod sa Panginoon, but it's your decision. Kasi minsan, mali decision natin. We love na mabigyan natin pleasure ang flesh natin kaysa mabigyan natin ng pleasure si Lord. That's the truth. Kaya minsan wala tayong apoy kay Lord. Bakit walang apoy? Kasi there is something na ginagawa natin na ayaw natin mag-decide. Time is short. And the power of God is revealed to His people. Sabi ni Lord, the desire of your heart. I will give the desire of your... What is your desire? Siyempre, di-desire lang natin si Lord. You are a born-again Christian and you must live in the Spirit. Amen. I know you're hearing me. At hindi rin ako nagmamalaki rito, pero napakinggan ko ang Diyos. At gagawin ko kung ano sinasabi ng Panginoon. Wala nang masarap paglingkuran dito, kapatid, kundi ang Panginoon. At tinawag ka para sa Panginoon. Do not struggle with God. Kaya minsan yung discerning natin, hirap na hirap tayo maglingkod. Dahil hindi tayo lumalapit. Our God is a consuming fire. Yun kapatid eh. Kaya nga, sinasabi natin kapatid, if you have no denial of yourself in serving God, there is no crucified life and there's no surrender. Huwag kang umasang gamitin ng Panginoon. Because these three things, offer your life as a living sacrifice. This is not just a word, a standard of Christianity. Open. Let your heart, let your strength come to God. Lord, use me. What is your plan to my life? Lord, burn me up, Lord. Lord, let me have your Spirit. Kapag ganyan ang decision mo, hindi ka pwedeng tanggihan ni Lord. Actually, naghahanap si Lord ng vessel. Amen. But the enemy will stop you. But the enemy will stop you. I shouted, the enemy will stop you. Dapat discern ka, alam mo yan. But dapat meron kang tinatawag na, you have the authority of God binigay sa atin ni Lord. Hindi mo dapat katakutan ng diablo. Dapat apakan mo, palayasin mo sa buhay mo sa pamamagitan ng panalangin. Amen? Do you believe when you pray and fast, pakinggan nyo to, when you pray and fast, you are using your authority. Maraming Christian may authority, hindi ginagamit eh. When you pray and fast, you're using your authority in the name of Jesus. Kaso hindi natin ginagawa at authority na parang takot tayo, mahina. Walang anak ng Diyos ng mahina. Amen ba? Dumadaan kayo sa pagsubok, dumadaan tayo, pero sinabi ng Lord, my grace is sufficient for you.
Ang biyaya ko'y sapat sa'yo sa lahat ng kahinaan mo. Sa lahat ng kahinaan mo, ipapakita ko ang aking kalakasan. For my power is available in your weaknesses. Alam ko may weaknesses tayo, but God saying, hallelujah, His power is available. Kung kailan ka mahina, diyan ka pinalalakas ng Diyos. Hindi kailan mahina lalayo ka. Sabi ng awit, dati-rati, laman ng puso mo ay ang pangalan ko. Gusto niyo pa mag-Gary B ako rito eh. Dati-rati, sa kaibigan mo, akong bukang bibig. Ngunit ngayon si tanggol na. Di mo alam, sabi nila, ako'y nasa, ang hirap na masaktan mo si Lord eh. Diba? Ang tangi magbibigay ng kaligayahan at tagumpay sa iyo si Lord. Tama ako? It's not yourself. Hindi ang sarili mong diskarte si Lord. Ang mag-iingat sa pamilya mo at magbibigay ng yaman sa pamilya mo, si Lord. Kaya huwag kang makipag-wrestle kay Lord. I'm saying huwag kang makipag-kontrahan kay Lord. Love God. Amen? Ngunit ngayoy anong lamig. Ang ganda nung kanta. Minsan nung pinakikinggan ko yun, naiyak ako eh. Nung unang-una talagang tatayo ka rito, magpapatato ka, dedeklara mo ang kabutihan ng Diyos. Walang katulad si Lord. Nung tumagal ang panahon, hindi na kita makita. Parang uma-adjust ka na kay Lord. Amen? Another thing, when you pray, inaalis mo yung mga bricks na humaharang sa'yo. Parang yung liwanag ng Panginoon ay maranasan. You must stay in the radiant of God. Yung liwanag ng Diyos, mararanasan mo lang yan, kapatid. Tingin kayo sa akin. Through prayer. Stay in the presence of God. Because kapag lumayo ka, nakaabang sa iyo ang mga diablo, nakaabang sa iyo ang mga devil. Totoo yan in the spirit. Subukan mong umurong lang, nakatingin sa iyan. Lalagyan ka niya sa kaisipan ng mga makamundo. Pero alam niya kapag nandun ka sa presence ni Lord, hindi ako nakakapagsalita sa inyo ng word of God dito, pero I'm saying the truth. If you want to serve God, the Lord is waiting for you. The Lord is willing to give you the power, the authority. Ang anak ng Diyos makapangyarihan. Ulitin ko, ang anak ng Diyos makapangyarihan, hindi talunan. Ang anak ng Diyos nag-a-advance ng kingdom ni God. Amen? Because that is the will of the Lord. Ulitin ko ito kapatid kahit ilang beses kang umatin dito, pag wala kang secret na ugnayan sa Panginoon, hindi mo mararanasan ang pangunguna niya sa buhay mo. Please understand. Read the Bible. Let the Lord speak to you. Para mapagtagumpayan mo yung mga kahinaan na bumabalot sa'yo, na paulit-ulit na kasalanan na pinahirapan ka. You need God. You need the glory of God in your life. Nasaan na yung tapang natin, kapatid? Panig ka ng Diyos. Hindi ka panig ng mundo. Gusto pang gawin ni Lord, pagpalain ang gawa ng iyong kamay. Amen? Pagpalain ni Lord ang anak mo. Pagpalain ni Lord ang mga area ng buhay mo. Lapit kay Lord, kapatid. Do not tolerate na lagi kang malamig. Do not tolerate na hindi ka nananalangin. It's dangerous. Do not tolerate na hindi ka lumalapit sa Panginoon. Sa linggo, umaawit ka rito, pero pagdating ng Monday to Saturday, wala kang ugnayan kay Lord. Mostly sa mundo ka.
you are wasting your time. God loves you. Amen? May kausap ako rito. Church, and those people who hearing this, nag-iimbita po ako, baka gift mo prayer intercessor. Join us. The church needs fire. Mag-contribute tayo sa gagawin ng Diyos. We have prayer. Wednesday, alas 5. Medyo may konting sacrifice alas 5. Hindi naman everyday yan eh. Hindi ako namimilit dito. Pero kung inihipo ka ng Panginoon, do it for the glory of God. We conduct fasting monthly. Are we willing to sacrifice? Are we willing? Amen? Amen! Sabi kila Gideon, lalaban kayo, 32,000. Out of the 32,000, pinili ng Diyos, ang dami kasing Naging 10,000. Pinapili pa sa 10,000, uminom dun sa natira 300. These 300 people are willing to sacrifice. Willing to serve God. Willing to have the fire in their heart. Amen? And God gave them the victory. Nanalo sila sa libu-libong kaaway. Because of these people. Kapatid, nagde-declare kami, kabataan, may edad. We're looking for a warrior here in Sanctuary of the Most High God. We're looking for a warrior na mandang manalangin, na magsasakripisyo. Sasamahan kami rito Wednesday ng alas 5. Biting ko ito, hindi ako namimilit. It's your heart. Let this church be on fire. It's up to us. Amen? Amen. Sabi ni Pastor Tony sa akin, masyadong maaga kasi yan, baka may ginagawa sila. Alas 5, don't watch. Kasi si Lord ganyan. If you see the life of Jesus Christ, don't watch, gumigising yan. He prays sa pagkilos ng Panginoon. Sa mga nanonood dyan sa atin, if you are willing, if the Lord touches you, a warrior, a soldier willing to sacrifice. Alam niyo, mga soldier willing to sacrifice to win peace para manatili ang kapayapaan sa bansa nila. Amen? The same with us. We are willing to sacrifice. Offer your life as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you are holy. Banal ka. So liable tayo, kapatid. Amen. Kailangan may mag-pray para manatiling kapangyarihan ng Diyos. Sabi po ng James 5, pakitingin lang kapatid. Sa Tagalog, ayan. James 5 verse 13. Kailangan mangyari sa church to eh. Sabi ng 5, no, mayroon bang dumaranas ng paghihirap sa inyo? Yes. Sometimes we struggle. Sabi ng Panginoon, dapat siyang manalangin sa a prayer warrior. Amen. Mayroon bang masaya sa inyo? Dapat siyang umawit ng mga... Every time we pray sa madaling araw, we see the fire of God. And we love to worship God. Pag nakasanayan mong gumising, ang Diyos na binibigyan mo ng kapurihan sa buhay mo. Verse 14, ano sabi? Hallelujah. Mayroon bang may sakit sa inyo? We need prayer. Pero ba may sakit sa inyo? Opo, meron. Sabi nga nun, dapat niyang ipatawag ang mga namumuno sa iglesia para ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Amen? Merong nag-struggle eh. Merong mga may sakit eh. Another, in verse 15, sabi gano'n, hallelujah, ang panalangin may pananampalataya ay nagpapagaling sa may sakit. Amen.
No? Babangon siya ng Panginoon at patatawarin kung nagkasala siya. Amen. Do you see the importance of prayer? Bumabangon. Nag-iirap ka ba? Wala ka bang kasayahan? May sakit ka ba? Panalangin. Kaya ini-invoke natin sa buhay niyo yan. Amen. Nakakalungkot lang. Walang parang tamad tayo. Palaging tayo, sarili natin. How did you know kung paano matured ang panalangin ng isang kapatid? Kapag matured ka na, nananalangin ka para sa iba. Baby Christian, ako. What I feel, what I think, what I'm said, ako, Lord. Paano naman ako, Lord? Paano na may iba? Panalangin. Meron ba nahihirapan sa inyo? Sabi nga ng manalangin. Amen. Amen. Prayer and fasting is so powerful. Binabaliwala natin yung mga bagay na to. Sabi nga willing to sacrifice, No, kapag sinabi kasing fasting, pinaliliwanag ko lang ng konti, abstaining for food for spiritual purpose. Umiiwas ka sa mga pagkaing makamundo for spiritual purpose. Marinig mo ang tinig ng Diyos, lumakas ang espiritu mo. Amen ba? Wala nag-amen. In prayer and fasting, you exercise your authority. You exercise your authority. Amen. In prayer and fasting, you empowered your ministry. You empowered your ministry. Kahit refresh ka lang dyan, kahit anong ministry mo, it is the Holy Spirit will give you the strength. Amen? Prayer and fasting will give breakthrough sa mga weaknesses mo. Baka meron kang ugaling hindi mo maisuko sa Lord. Paulit-ulit. Come on. Baka na nangihina ka na. Kasi kapag wala kang prayer and fasting, kapatid, pakinggan nyo, tingin kayo sa akin, you are in danger of backsliding. You are in danger. Kapag di mo ginawa yan. Or, magiging religious ka na lang. Ano yung sinasabi ko, religious? Parang hindi mo nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Parang walang breakthrough sa buhay mo. That's not the promises of God. The Lord said, dumating ako para bigyan kayo ng buhay. Buhay na kaya-aya. Buhay na makapangyarihan. Why? Anak kayo ng Diyos. At kung ano meron si Lord, meron din kayo. Kaya minsan hindi natin nakukuha ang meron tayo. Hindi tayo humihingi. Hindi tayo humahanap. Hindi tayo kumakatok. Kaya wala tayong nakukuha. Minsan nakakatakot pa nga niya sa parable, binigyan ng mga talents. Yung ibang Kristiyano, tinago. Tinago sa sarili. Yung 5, tumubo na 5, yung 10, binigay yung 10. Kinalakal. Nilaban niya pananaw. Yung isa tinago. Sabi ng Lord sa kanya, angal ka. May binigay ang Lord sa'yo, tinatago mo. Amen. Hello! Palakpakan nga natin si Lord, masyado na kayo seryoso. Amen ba? Gusto kong itapik yung prayer and fasting sa susunod siguro. We have no time. Pero dapat yung kapatid, lalambot ka lang kapag binabad mo ang sarili mo sa Espiritu ng Panginoon. Bagong alak, anak. Sabi ng Panginoon, bagong alak. Baguhin mo yung way of living mo. Stop arguing with the Lord. Magpalambot ka sa Espiritu ng Diyos. Dahil sinabi ni Lord, miski sa akin, marami pa matigas sa akin. Pero kung magmamatigas ako sa Panginoon, mananatiling tigas na yun, magiging kalyo. We call it kalyo spirit.
But if you surrender it to the Lord, hindi ko alam kung ano gagawin ng Diyos sa inyo. Kapatid, inihanda ka sa pamilya mo. Inihanda ka sa trabaho mo. Kung mo sabihin wala ka ministry dito, ang tunay mong ministry, ayan, pakikipag-isa mo sa Panginoon. The real ministry is with you. Kapag kayo lagi nagsasama ng Panginoon, manganganak ka. May manganganak sa puso mo. May mabiburden ka kapag lagi mo kausap ang Panginoon. Mabubuntis ka sa kanyang revelation. May pagagawa si Lord sa iyo. And people mamamangha dahil ang kaluwalan ng Diyos ay nasa atin. Amen po ba? Amen po ba? Church, sumisigaw ako sa inyo. Kayo nanonood, if you want breakthrough, if you want to be used by God, gusto ni Lord gamitin ka. Gigil na gigil si Lord gamitin ka na maging liwanag ka. But He's looking for your heart. He's looking sa pag-step mo. Are you willing to offer that body to Christ, a living sacrifice? And we will see the glory of God. Amen? Church, naghihintay lang si Lord sa inyo. Ngayon, napakinggan nyo to. The enemy will come to you, nanakawin ng salita. Ano trabaho niyan? The kingdom of God ay isang magsasaka na nagtatanim. Pag nagtanim siya ng salita para kalakasan, the enemy will come. Kukunin ng ibon. Bakit kinuha ng ibon? Nakinig ka ngayon. Tapos, di mo naman papakinggan. Mawawala na yung salita. Hello? Hello? Kakainin na ng wala na yung isang salita. Na-revive ka rito. Lumuha ka, lumapit ka rito. Then, pinaagaw mo yung salita. Hindi mo binigay importansya. Amen? The other is, nagtanim ang Panginoon, manipis yung lupa mo, manipis yung faith mo. Pagdating ng mga pagsubok sa buhay, niwan mo na si Lord. Hindi na priority si Lord. Sayang yung seed. May kausap ako? May kausap ako? Sayang eh. Yung seed ang magpapalakas sa'yo. Yung seed ang magpapaharvest sa buhay mo. Kung mga lisin niya, binabasa mo yan, nakikinig mo yan eh. Dahil manipis na natanim sa tabing lupa, manipis sa lupa, pagdating ng mga pagsubok ng araw, namatay. Mga kapatid na walang panahon kay Lord, makikinig. Tapos pagdating ng pagsubok, bibitaw kay Lord. Pangatlo, napunta sa dawagan. Ito yung mga kapatid na may salita ng Diyos pero inaagaw ng takbo ng sanlibutan ito. Sabay tutubo ang salita pero aagawin ng layaw ng sanlibutan. Mas gusto. Ano pat ang salita ay nawawala ng kabuluhan sa kanilang puso. Naintindihan nyo? Inagaw ng ibon ng kaaway na walang salita, nakarinig nung linggo na wala na. Pangalawa, dumating na ng konti pagsubok, binitawan si Lord. Pangatlo, dinadaig ng mga layaw ng sanlibutan, nawawala ang salita. Pero yung pang-apat, sinabi matabang lupa. Doon napakinggan niya, nanalangin siya. Nilalakaran niya, gustong-gusto niya ang salita ng Diyos. Hindi nawala sa puso, hindi nawala sa isip. Ano pat nagbunga sa kanya? Ang salitang ito. At siya'y umani ng 36 na po, 100. Dahil tumubo ang salita sa kanyang puso. Amen! Sabi mo nga sa katabi mo, matabang lupa ka ba? O sadyang mataba ka lang? It's up to you, kapatid. Nasabi ko po ang salita ng Diyos. Nasabi ko sa inyo, kapatid, ngayon, discernment. Baka agawan na naman kayo mamayang gabi. Iba sa atin, kakain ng marami, matutulog na. Iba sa atin, hindi mananalangin. Napakinggan to. Have discernment, kapatid.
Pero kung magdi-decide ka, Lord, punta ka sa banyo, manalangin ka, Lord, napahinga ko po si Pastor. Gamitin niyo po buhay ko. Lusawin niyo sa mga buhay kong hindi magaganda. Panginoon, gusto ko sumunod sa iyo. Gusto ko magmahal sa iyo. Hindi pwedeng hindi ka pabayaan ni Lord. God will back up you. Amen? God will help you through all your weaknesses. Because God is real. And God wants to use you. Tayo mga kapatid. O sarabakandarakia rabasyande. I want you to close your eyes. Hora de seka barasandara kaya basokaraba. O sarabakandara. Ever since my heart is for you, sabi ng Panginoon. Sabi ni Lord, akin ka, kapatid. Anak ko, akin ka. Para sa akin ka. Ako ang tumawag sa iyo mula sa marumi mong buhay. Ako ang lumini sa iyo. Dahil gusto ko tang gamitin. Anak ko, give me your heart. The Lord said, give me your heart. Hindi kita pinahihirapan. Ang gusto ko lang maranasan mo, ang mga ipinangako ko sa iyo. If you will obey me, you will possess the land. You will eat the goodness of God. I am your faithful God. I will never lie to you. My glory is for you. My power is for you. If you want to surrender your life, I'm waiting for you. Gagamitin kita. Gagamitin kita. And I will give you my anointing. Hinahanap kita, anak. Every time, I'm looking for your heart. I'm looking for your soul. Love me, for I am your God. There's nothing too hard for me. I am the God who will give you refreshment. I am the God who will give you breakthrough. Anak, kung may dinadala ka mabigat at hindi mo maisuko, give me your burden. Hotarabaha shikarabasyande. Gikarabasan. Do not distinguish the fire. Huwag mong pag-andapin ang apoy na binigay ko sa iyo. Pagningasin mo, anak. Pagningasin mo, anak. Marami pa akong gagawin sa iyo. Marami pa akong himalang gagawin sa buhay mo. I will use you. Not just use you, but mightily use you. But I want your heart. I want your mind to get focused on me. Do not be afraid na, huwag ka matakot. Hawak ko ang buhay mo. I will be the one who will change you. I will be the one who will give you strength. Knock, seek, ask, and I will give it to you. For I, the Lord God, the makers of heaven and earth, I do not sleep or slumber. I am your God. Serve me with a pure heart. For I am a good God. Serve me with a pure heart. Urada seka barasandarakaya. Minsan pa, kapatid, mag-alay tayo ng pagsuko sa Panginoon. That's the only way to surrender our life. God is moving to this church and you are part of sanctuary of the Most High God. The Lord is longing to use you. He will lift you up among the people. Unbeliever will see the glory of God in your life. People will see the mighty power of God in your life. Usharabasakabaras. Pray to God, Lord, gamitin mo kami. Gamitin mo kami.
Sing it out to the Lord. Hallelujah. 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 This is the word of the Lord. Anak ko, maraming nahihirapan. Anak ko, maraming mga may sakit. Anak ko, marami pang hindi naliligtas. Anak ko, marami pang walang kapayapaan. Marami pa nangihina. I want to use you, says the Lord. Pray, pray, pray. Oh, Jesus, ibigay mo sa akin ang kahinaan mo, papalitan ko ng aking kalakasan. Pray. Marami pa nangangailangan. Marami pang nahihirapan, anak. Marami pa may sakit at gusto kitang gamitin. Marami pa ang mga nangihina at walang kapayapaan. If you are willing, dadaloy sa'yo ang aking kapangyarihan. If you pray, I will show you my glory. Hindi ka pumasok sa isang reliyon, hindi ka pumasok sa isang obligasyon, pumasok ka sa relasyon na makapangyarihang Diyos. Damhin mo ang Panginoon. Be obedient and let the works of the enemy be destroyed in your life. Let the works of the devil be destroyed in your life because of the anointing I give you. Kurade sekabarashande. Say it again. Come on. Praise the Lord. Can we raise up our hand to the Lord? Surrender it to the Lord. As a sign of surrender. Hallelujah. Hallelujah. Lord, anoint your people. Hallelujah. Hallelujah. Make it to your heart. Sing with your heart. Come on, Jesus. Whoa, whoa. Hallelujah. Sing it again. Come on. Hallelujah. The Lord loves you. Hallelujah. Surrender it to the Lord. Use me, Lord. Use me, God. Oh, hallelujah. Be strengthened by the Spirit of God. Come on, say it again. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray, Panginoon. Nagpapakumbaba po kami sa iyong harapan. Wala naman pong ibang daan kundi ikaw. Wala naman pong ibang gagamit sa amin kundi ikaw. Father, we humble ourselves. Tulungan mo kami sa aming mga kahinaan. Lord, give us a new level, a new dimension of honoring you. Lord, give us the breakthrough as we humble ourselves before you. Panginoon, tulungan mo kami. Hindi namin kaya. Ngunit kami, bibigyan mo ng kalakasan. Mangyari ang kalooban mo sa amin. Panginoon, give us the fire, O Lord. Give us the fire of the Holy Spirit. Give us the fire, O Lord. Come on, open up. Give us the fire. A new fire. A new fire. Ura dalalala sakabarashandiriki. A new fire from the Spirit. Oh God, hallelujah, God. Ayaw na naming mapagod. Ayaw na namin, Lord, manghina, Lord. Ang kapangyarihan mo'y sapat. Sapat, Panginoon. Jesus, Lord, salamat, Lord. Fire, Lord.
Fire, oh Jesus. Oh, speak to our private life. Speak to us individually, God. And let your spirit move like a mighty wind in our life. And give us the breakthrough, Father God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sinasamantala ko na rin po ang kapangyarihan niyo, Panginoon. Dinadalaan ko mga kapatid ko, may sakit karamdaman. Sa gabing ito, Panginoon, ikaw ang Diyos na makapangyarihan at di ka nagbabago ngayon, kahapon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na humahati ng dagat. Ikaw ang Diyos na nagpipigil sa mga bibig ng leon. Ikaw ang Diyos na bumubuhay ng mga patay. Now I pray for the healing right now. In Jesus' name. Kung may mga kapatid dito na may sakit karamdaman, Panginoon, as your Holy Spirit is moving, I send fire. Heal, God. Heal. Kung may mga ubo, sipon, Panginoon, may pananakit ng katawan, Panginoon, may mga high blood, Panginoon, mga bagay na nagpapahirap, in Jesus' name, by the blood of Jesus, we take authority, Father God. By the power of Jesus, let there be healing. Kung meron panlalambot, Panginoon, kung may mga sakit karamdaman, if there is fever, trangkaso, Panginoon, pinalalayas namin sa pangalan ni Jesus. Sa dugo ni Jesus, Panginoon. Dahil kami bilong sa kagalingan. At binayaran mo na to sa pamagitan ng iyong sugat. Heal right now, kapatid. Be healed. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Father God, sa gabing ito. Panginoon, patuloy kang mangusap sa aming buhay, Panginoon. Patuloy kang kumilos sa aming Panginoon. Because we always declare, wala ho kami magagawa kung wala ka sa aming buhay. Ikaw ang may hawak ng aming buhay at di kami pwedeng mabuhay sa aming sarili. You are the one, Lord, na magbibigay sa amin ng katagumpayan, kalakasan, at patuloy na paglakad sa araw-araw ng aming buhay. Use us, God, and let your will be done in our life. Glory, Father, marami pong salamat sa gabing ito, Panginoon, sa mga anak mong umuna ng iyong kariyan, Panginoon, patuloy ang katagumpayan, hallelujah, kalakasan, Panginoon, sa gabing ito ay pinaranas mo sa aming Panginoon. Tunay kang Diyos at hindi nagbabago, Panginoon. Kaya mo lumabas kami sa iglesyang ito, dala-dala ang kapangyarihan mo, kakaibang espiritu, pag-ibig at pagmamahal na nararanasan namin sa iyo. Purihin po ang iyong dakilang pangalan sa gabing ito. Salamat sa paalala mo. Salamat sa pangungusap mo. Salamat, Lord, sa kalakasan na binibigay mo sa amin. Purihin ka. All the glory belongs to you, Father. In the name of Jesus, let everybody say, Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord.